Halos 1.7 million pesos. Yan ang presyo ng pinakabagong PHEV SUV na to. Sabihin ko sa iyo agad, trip na trip ko siya. Sobra. Mas malaki, may all-wheel drive, may spare tire pa sa likod. Mukhang maangas na siga. Parang hindi basta-basta susuko to sa mahabang kalsada na lubak-lubak. Yan ang GWM Haval H7. Pero may mas mura, mas kilalang brand, 7-seaters pa. Yan yung Chery Tiggo REV Luxury Edition. PHEV din to. Ito yung problema ko. Pag tinitingnan ko ng maigi, paulit-ulit akong binabalik doon sa mas mura. Kahit gusto ko sana yung mas mahal. At hindi ko to masasabi sa'yo ng totoo kung hindi dahil sa isang bagay. Yung Haval, hindi ko pa na-drive. Specs at nakita ko lang. Pero yung Tiggo, na-test drive ko na. At may sarili akong EV, BYD E-MAX 7. Kaya meron akong basihan dito. Kaya kung ganito kalaking pera ang nakataya, pera mo hindi akin, huwag ka munang bumili hanggat hindi mo naririnig kung bakit hindi sinusunod ng isip ko ang gusto ko. Una, yung totoo. Gusto ko talaga yung Haval H7. Pag pinagtabi mo siya sa Tiggo, mas malaki ang dating. Mas matangkad, mas mahaba, lalo na dahil dun sa spare tire. Yung mukha niya parang malaking 4x4. Parang kuya na kuya ang datingan. Pero linawin natin agad para hindi ka mamislead. Mukhang matipuno, oo. Pero hindi to Land Cruiser na pwedeng umakyat ng bundok. Yung all-wheel drive niya, electronic. Dalawang electric motor. Hindi yung lumang sistema na may transfer case at 4-low. Crossover pa rin to. Parehong katawan nito ng Tiggo. Pero para patas tayo, ito yung talagang panalo ng Haval. Una, yung lakas. 364 horsepower, 760 Newton meters torque. Yung Tiggo, 200 horsepower, 310 torque. Halos doble ang torque ng Haval. Hindi biro yun May 210 millimeters na ground clearance. Mas mataas, may snow, sand at putikan modes. At merong buong spare tire sa likod, hindi donut tire Itong PHEV pa lang yata ang nakita kong merong spare tire sa price range niya. Kasi yung iba nakita ko Toyota pero 2 million mahigit yata yun. Yung Chery Tiggo, walang spare, repair kit lang. So hindi pangit itong gusto ko. Sa price niya, sulit na. Ngayon, balikan natin yung Chery Tiggo REV para patas pa rin. Una, 7-seaters. 5 lang sa Haval H7. Pero real talk lang, yung third row ng Tiggo, masikip. Maganda yon pang bata o pang emergency. Hindi siya pang matagalang biyahe para sa mga malalaking tao Pero nandyan siya pag kailangan mo. Sa Haval, wala talaga. Pangalawa, may Sony 12 speaker. Kung audiophile ka, baka magustuhan mo to. Pangatlo, matipid. Merong reviewer na umabot ng 35 kilometers per liter sa highway. Kahit gawin mo pang pangharabas yung takbo, madiin sa accelerator, umabot siya ng 15 km per liter sa city driving. 20 kilometers per liter naman sa highway. Ito yung klase ng tipid na ramdam mo talaga sa bulsa. Buwan-buwan. So hindi rin basta-basta itong Tiggo. May sariling laban talaga siya. Pero ito na yung dahilan kung bakit mas gusto ko tong Chery. Yung GWM or Great Wall Motor at itong Chery Automobile, pareho silang Chinese brand. Wala akong problema doon. May BYD nga ako, 'di ba? Pero hindi pantay ang laban pagdating sa service or after sales. Kasi yung Chery mas matagal na dito at meron na siyang 25 dealership at service center na. Yung GWM, yung gumagawa ng Haval, medyo bago pa. At 10 pa lang, tingin ko, ang service center or dealership dito sa buong bansa. Imagine mo to kung hindi to madadagdagan ng mabilis. Kasi kung i-kumpara mo to sa BYD, na sobrang dami na talaga agad, etong GWM Haval H7, may makina, may baterya, may all-wheel drive system, complicated. Maraming pwedeng masira. Tapos, sa 10 lang ang pwedeng mong dalhan pag may problema. Saan ba yun? Gaano siya kalayo sa'yo? At yung Haval, bago pa lang. Wala pang 1 year dito. Wala pang makakapagsabi sa atin kung okay siya or hindi. Pero sa ibang bansa, marami na. Dito sa Tiggo, mas marami ka nang maririnig na may real world experience. Tapos, yung huling deciding factor ay yung presyo, yung price. Yung Haval H7 all-wheel drive variant, umaabot ng halos 1.7 million pesos.
Yung Tigo REV na kino-compare natin, nag-i-start sa 1.578 million. Depende na siguro sa dealer kung magkano yung magiging cash discount sa'yo. So parang may difference siya na 100 to 200,000 pesos. Tingnan mo maigi kung saan napunta yung price difference niya. Mas mahal na 5-seater lang para sa brand na medyo bago dito sa atin at mas kaunti ang service center. Pero yung kapalit, malakas ang appeal, yung all-wheel drive, yung spare tire, yung mas maangas na itsura, ayan na yung sagot sa problema ko sa umpisa. Hindi dahil pangit ang Haval. Yan lang talaga yung mga kapalit niya na dapat mong malaman. Bago ka magdesisyon, meron akong free calculator para sa'yo. Nasa evpilipinas.com. Ilagay mo yung araw-araw mong tinatakbo, yung Meralco rate, makikita mo mismo kung magkano aabutin yung cost ownership ng dalawang sasakyan na to. Hindi yung nakabase lang sa brochure. Kaya eto yung totoong tingin ko bilang may sariling electric vehicle. Kung yung power, yung all-wheel drive, yung spare tire, yung mas maangas na pakiramdam, mas mahalaga sa'yo kaysa sa presyo at sa service network, Haval H7 all-wheel drive ang para sa'yo. Kung limited ka sa budget, kahit piliin mo yung two-wheel drive variant, kaso mas less features. Maliit na rims, walang intelligent cruise control, walang heads-up display, walang memory seat, walang sunroof, etc. Pero at least yung price ay umabot ng 1.5 million na lang. Halos kasing presyo na lang siya ng Tigo REV. Pero kung gusto mo yung mas mura pero mas siksik sa features at naka 7-seater na, kahit pang emergency lang yung third row, yung brand na mas marami nang nakasubok, sa Cherry Tigo ka na. Ako para sa akin, sa Haval H7 ako. Pero ang pera at peace of mind ko sa Cherry Tigo pa rin. Pero hindi ako magmamaneho nito araw-araw. Hindi ako ang magbabayad ng monthly or kung cash pa to. Ikaw pa rin. So yun lang, kita tayo sa next video.